go Onyx pa si Kyle TC. Nako, yun yung talaga yung signature ni Pew eh. Nabanggit mo about representing the Philippines kasi hindi rin bago yan sa Aura at sa Bren eh. Remember na yung Bren nagkaroon din ng mga off-season tournaments na recently international din na nakakuha rin sila ng mga kampyonato. At grabe naman yun, hindi na-delay yung wagon Kaya dahil sa range ng Brody. Oo, kaya nga isa yan sa mga strengths talaga ng isang Brody, yung range niya. Habang hinahabol mo siya, pag tinatamaan ka niya, pabilis pa siya ng pabilis. So, medyo nagiging annoying kung wala kang gap closer. Kaya rin sila napapili dito ng Johet para May gap ma-unstoppable push. Tsaka, ang ganda rin ng Yuzong kasi against sa Brody eh. Lalapit at lalapit talaga. Hindi mo naman pwedeng second skillan kung Brody ka yung Yuzong habang naka-dragon. Baka ikaw pa ay matulak. O si Pew dito, Aba, ang ano talaga eh, ang tibay talaga. Tibay Pero si talaga. Kino Wash talaga dito, nakahuli na rin nila Ribo. So nakikita mo ang ginagawa nila dito, talagang hinahayaan lang ni pinipilit nila na mauna sa level dito si Ribo sa baba at level 4. Kasi kumbaga ganito lang yan eh. 'Di ba magkatapat sila dito sa XP lane? Paunahan sila makakuha ng level 4. Kung sino na makakuha ng level 4, kapag sabay sila, ang gagawin ni Kilowash, pag nakita niya si Ribo ng feathered airstrike, susundan niya. Yep. And ngayon, lilipat si Grid dito sa baba para lang, kasi intention laban dito sa baba eh. Oo, paunahan Ay, talaga. iyatam Uy! si Kiluwash! Ang ganda ng bait. Nakita mo yung bait ni Ribo? Hinintay niya na mawala yung Dragon Tail. At hinintay din ni Lasty. Ngayon, minirror dito ng Aura yung rotation Grabe yung ni damage ni Lasty. Curl. Iba? Grabe yung damage ni Curl. Sakit. Nahawi si Hades doon. Ang sakit ni Kuya Card. Naku, ang sakit ng Bren. This is Bren with their best form right now at the 2-minute mark nitong game natin. Lusty creating the place for his team. Never, actually bira ko kasing makita na ma-first blood si Kiluwash sa kanyang lane. So talagang Lusty and Few outwitting Kiluwash dito sa baba. And clearly, hinahanap na nila dito si Ribo. Nakapwesto sila lahat dito at gusto talaga nila kunin yung kill. Mapipilitan si Ribo na gamitin yung wings by wings pero Hintay kailangan nila. niya din umalis dito agad kasi nandito na yung mga members ng Aura pero hindi din nila natumba si Lasty. Yeah, at saka wala kasing ulti si Grid eh. Kaya wala siyang level 4. And oh no, that was a May wasted diversion sa likod. attempt. Wasted attempt para dito sa Aura. Meanwhile, Few is down. Kakasabi ko lang, pag-flicker pa lang sana siya, napapflicker siya, mali siya ng pasok. Diversion yun ha. So wasted diversion para kay Few dito, mainit pa na ng bugbugan. JP, here we go, nagdrago na ngayon si Kiluwash. Pero pulado kagad si JP, mabubuhay pa siya. Pero tinamaan siya ng feather airstrike habang sila siya tina-target dito. Ribu pulado na din, Benny Cutie, Si Flap. mali ata ng targeting ang side ng Aura ngayon. Miscommunication for their side pero mukhang okay lang dahil makuha sila ng dalawa. Si Flap. Pero si Flap, Dizzy, as the lapu-lapu, pinapaalis na kayo sa inyong mga lupain. Nakabawi bigla ang Bren. Tumabla pa ang laban. And with that, Aura PH, even though lamang sila sa gold, I think ibibigay ko yung panalo doon sa Bren kasi I think carry ata yung napatumba nila. Oo, si Hades. Alam mo, ito lang masasabi ko doon, the great equalizer. Ay, oo. Pero patay din si Carl TZ pala. Patay din si Carl. So, ibig sabihin dito, kung ano man yung nakuha lamang bigla dito ng Aura PH, na pantay yun. Oo. Kasi kung iisipin mo, kung hindi napunta si Flap doon, automatic turtle na yon para sa side ng Aura. Oo. At yun yung maganda kay Flap eh, no? Siya yung type ng side laner na talagang sumasama. Hindi siya yung super stay lane lang talaga na side lane. Lagi natin nakikita yun, hindi lang sa tamps niya, pati rin sa mga lapu-lapu pick-ups niya. And look at this. At saka kalaban niya na naman kasi Esmeralda. Ayo, So, kaya ibig sabihin, alam niya eh. Kailangan niya talaga magpakatotoo sa sarili. Lolokon tayo dito, tulong ko Alis na lang siya dyan. So, ibig sabihin, mas may freedom yung lapu-lapu kasi mas marami siyang utility as compared sa isang Esmeralda. Even though nandun din nauna actually si Benny Cutie, mas naging tama yung timing ni Flap doon sa baba. Plus, Bren Esports, kung titignan mo ngayon si Ribo, buo niya na rin yung Clock of Destiny, Butters. 4 minutes. This is going to be a huge problem. Farsa, na masakit na yung damage, Kuya Butters. Paano mo huhuliin tong Farsa na to? Level 7, Clock of Destiny. 4 minutes in. Alam mo, hindi yan yung mga bagay talaga na hindi nila mapipilit Oh, pigilan eh. Pero si Ribo dito, Kakasabi lang. Kakasabi lang. Pinigil Wings by nila. wings.
Wings, walang Wings by Wings. Wala. Nagamit yung Wings by Wings. Oo. Actually, kakasabi lang natin paano po pipigilan yung Farsa at sa wakas nakita na yun ang Aura PH. Meanwhile, Kiluwash, yung target pa rin sa bottom lane. Ang sakit ni Carl TZ, torn apart memory. Tatamaan si Kiluwash dito, pero hindi magiging enough yung proc ng orange buff. Pero mukhang kukunin nila dito ang tower. Aura PH still in this game, of course. Tabla ang laban natin, Butters. 1,000 lang ang kalamangan. Torn apart memory, kamunti ka na doon. Tama ka doon, Manjin. Pero si Ribo pa rin dito Oh! talaga yung pinaka-target nila. Hindi nila papakawalan to. Oh! Nag-flicker pa alis. Pero masyadong lumalim dito si Grid. Nabait ata si Grid doon ng Wings by Wings. Even though nakuha ng Torre dito ang Aura PH. Delikado sila dahil mukhang mag-aabol ang side ng Bren. Meron bang diversion ultimate na magaganap? Mukhang wala. At tower for a kill. Aura PH. Butas. Okay. Bigla yung top ng Ngayon, Bren Esports. kung napapansin nyo, hindi nag-turtle dito yung Aura PH. Pero not necessarily na nanalo ang Bren. Kasi kung papansinin mo, in terms of map control, mas may torre na nakukuha na dito yung side ng Aura PH. Yung dalawang torre doon sa may top lane na nakikita natin, natutumba sila, pero Manjin may laban natang Here we go. Zaman Force pumasok na. Unstoppable Force. Pero free hit. Si Ribo doon sa batang gilid. Tatlo ang tatamaan. Ubus! Nice positioning from the Doctor. Doc Ribo is in. Maniac. Sabay si Benny Cutie na lang natira. Pero hindi na mapupuno ang buhay niyan. Ribo with this Farsa. Kung makikita mo yun sa replay kung meron man, Butters, napakaganda nun. Tatandaan mo, you watch the replay. Sinabi yan na isa sa mga tropa natin. Pero, alam mo, eto lang ha, hindi pa rin ata makukuha itong middle lane turret. And look at this! Another pick-off! Ubos na Wow! naman. And Greed, again, getting picked off. Oh my, Bren Esports, hindi nila hinahayaan JP! dito ang Aura at mukhang yatap ata si JP. Mapapilitan siya magamit ng Zaman Force dito. But look at the feathered air strike from the back. Ang hirap makapasok ngayon kung Aura ka. Kasi nga ang nangyari, Kuya Butters, diversion ultimate ay rotation, vacuum, tapos Doc Ribo feathered air strike. Kakaiba ang bigayan dito for the side of Bren Esports. Mas na-utilize sila dito yung strategy na sinetap nila. Aura PH dito, kaya pa nilang bumawi dito. Kailangan lang nila mag-soldier on for now. Kailangan nila hanapan ng paraan kung paano matatanggal si Ribo agad sa equation kapag ka naglalaban-laban na. Oo, sa tingin ko si Ribo talaga main target dapat ng Aura PH. Kasi kung iisipin mo, si Carl TZ kaya nila iwasan eh. Pero yung yung feathered airstrike, well, magkasing layo naman yung torn apart memory tsaka feathered airstrike. Pero kasi ang laging umarap si Carl TZ. Ang tunay na damage dealer, si Doc. Si Ribo ang Si Doc Ribo. Kapag ka nagkakagulo na, si Ribo ang usually talaga na hindi mapapansin. Ayan oh. Pero meron ngang replay pala talaga. Ayan oh. You watch the replay. Nakita mo yung pwesto ni Ribo doon, Oo. Kuya Butters. Nandun talaga siya sa pinakagilid. Smart position and perfect execution of the feathered airstrike. And right now, both of the teams gusto nilang kunin tong turtle. Well, actually, mas bumababor to sa Bren. Pero tignan mo yung pwesto na naman ni Hades. Oh, but this is JP creating the plays. Si Few ang unang mawawala dito. Si Ribo ay makikita nila. Pero nandito yung camera sa may bandang turtle. Sino makakuha nito? Wala nang Zaman po si JP dito. Habang sila sinahabol ngayon si JP. Makakapatay pa rin si Ribo dito. Sinasabak-sabak niya si JP. Pero makakapag-dash out si JP. Si Flap TZ ay nandito na din. Masyado siya makunat ngayon. Pero Aura pa din. Ang lumalamang. Anong nangyayari? Bigla Butters. Bigla na lang. Aura PH. Yung lumamang dun sa laban. Okay. So, magandang effort yun para sa side ng Aura PH. Pero ang pinaka-pinaglabanan doon is yung turtle. Yung turtle, after nung laban na yun, men, naging Lord. Oh, so parang nabitin lang din. Nabitin lang din ang laban. Pero ang maganda doon, yung pwesto ni Hades. Grabe po pwesto tong taong to. Laging nasa likod. Ginawa din nila to nung game number 1. Oo, at yung pwesto niya kanina, panghuli kay Ribo. Oo. Kaya hindi nakakuha si Ribo na figure out ni Hades, ikaw pala ang pinakamainit na Farsa sa ngayon. And this time, Aura PH, hindi sila basta-basta napapatumba. Hades with the Eptasis, for sure, kayang-kayang agad pumitas nitong Lancelot na to. Pero kailangan din mag-isip ng brand dito kung paano nila tatapusin agad to. Tatandaan mo, Esmeralda Harris yan. Oo. Late game kings. Yeah. This is it. Yep. At for sure, madadali itong si Carl TZ kapag natalunan siya ng Esmeralda. And even the Jawhead
Easy targeting for Aura PH. Ang maganda kasi sa Esme, pare, pindutin mo lang yung second skill. Di mo kailangan to-market. Kasi automatic na AOE yun eh. Yung second skill, pindot-pindot ka lang second skill niyan, okay ka na eh. Ganun talaga. Pinaka-ideal lang dyan is pinutin mo yung armor, pinutin mo yung damage, armor, damage. Oo. Pabilisan lang ng kamay. Yep. So, naniniwala ako sa'yo na talagang may late game capability ang Aura ngayon. So, Bren needs to be aware na yung positioning nila ay mahalaga din. Kailangan nata nila magtabi-tabi. Kailangan nila magsama-sama dito. Yung Aura, ganun na din yung ginagawa. Na-realize na ni Aura dito na hindi basta-basta din yung damage na pwede dalhin ng Bren. Pero gusto nila si Few. Si Few ang magiging main target dito dahil wala kang wings by wings. That is of course a feather airstrike para kay Ribo dito. Kaya niya patumbahin. Habang nasa likod si Benny Cutie dito. Nandito papasok si Lasty. Masisipa niya ngayon. Sino to? Si Hades pero makakapag turn throw si Hades pero mawawala na rin siya. Habang si Cartesi na game target. Oh no! Si Lasty ang naiwan dito. Flap TC ang paghiganti ng TC Brothers. Pero si Flap TC ang naiwan. Greed nandito na din. Takbo, Flap, takbo. Meanwhile, Benny Cutie and Kiluwa sinaabot siya. Oh no, Flap! Takbo habang may lupa. Here we go. Greed, binato, inaliyup. Inaliyup. Welcome to Space Jam. Flap Daisy. Pulado. Second skill lang kung ikaw ang Esmeralda. Pero pumapalag pa rin sila Pulapu. Pero naku po, hindi naman si Magellan si Esmeralda. Aura PH. Uncounted na wipeout para dito sa 11-minute mark ng ating laro. Few dito nag-diversion agad dito sa may gitna. Alam niya hindi niya pwede ibigay itong middle lane turret, and right now the Lord has been enhanced. Aura PH dito, yung hustle nila, yung paghuli nila dito sa mga members ng side ng Bren Esports, nahuli din si Cardsi, nalagay din siya sa alanganin. Bren Esports dito, kailangan nila humanap ng paraan para hindi sila magulat ng Aura PH kung gusto nila manalo sa larong to. Ginulpi ni gulat ni Grid dun sa gilid eh, di ba si Few? Wala, men. Hindi ka makaka-react ng basta-basta sa ganon. And Bren Esports dito, alam nila na may Lord, pero kakayanin ba nila i-contest to? Oo, galit. Uy, Tinan mo, ganda galit ng na ano, galit si ganda ng Benny. fake. Oo, ganda ng fake. Let's see. Pumasok mag-isa dito si Kiluwash. Sabi ni Kiluwash, go pa din. Puno ang kanyang pang life steal dito. At ayun na nga, nawala si Doc Ribo. Oh no, nagilid ata ang side ng Bren. Gusto ng Aura itong laban na to. Pero ayun, pumasok pa rin si Raptisi. Here we go. Zaman Force sa pinakamasikip na area dyan sa part na yan. Habang yung dalawang teams ay magbabak na lang. Purple ang may iwan dito para sa side ng Bren. But look at Hades. Targeting the Lord. Backs out para dito sa side ng Aura PH. Ayaw nila ibigay itong Lord na to. Greed, kalahati ang buhay. Flap TC. Here comes the Blades. Here comes another Zaman Force para kay JP. Ayan na, kumikrip po. Rock, double rock, double rock. Op! Nako, pero nahuli siya. Hindi pwede ang Harlem dito. Sabi ni Flap TC, wow! Pero ngayon, yung Lord. Si Carl! Carl is here! Carl! Oh! Si JP, pinalo sa ulo! Pero na-reset yung Lord dito. Napalo nga si JP sa ulo. Pero napalo din sa ulo si Flap. TZ, mabubuhay na rin si Ribo. Here we go. Pumapalag na lang si Carl. Ultimate para kay Carl. Nice torn apart memory. Habang magulo ang nangyayaring laban, nag-farm si Hades doon sa batang gilid. Lumipe steal lang. At mukhang magbabak na yung dalawa. Hindi pa pala. Joke lang ata. Yon, totoo na. 14-15. Tabla at na-reset ang laban, Butters. Ang ginawa nila doon, men, nag-dance battle. It's all about the dance battle. Kumbaga, nag-rock, debo rock. Wala, sumayaw sila ng Harlem doon sa may gitna. Galawan sila ng galawan. Lima sila. Oo. Sino nanalo? Okay, let's see. Si Creed eh. Sipa para kay Kiluwash dito. Pero nandito si Ribo. Greed, here we go. Lasty, pulado na din. Benny, abutin niya ba si Carl? Uy, naku. Makikita niya si Carl Daisy dito at mukhang hindi tatama ata yung Falling Star Moon. Pero napakagandang targeting system para dito kay Creed on getting Carl Daisy. Nice vacuum in para kay Flap! Ribo! And Flap! It was a bait! It was a bait all this time. Bren Esports getting 4 heroes and still tabla pa rin ang laro. Flap TZ Ribo Connection, ladies and gentlemen. Nung akala dito ng Aura PH na kaya na nila, nawala lang si Kartzi, merong Flap at merong Ribo.
Kribo na sumalba ng game para sa kanila. Looking at the fight right now, nalagay si Carl C sa isang magandang posisyon. Ang ganda ng pwesto na ginawa ni Benny Cutie doon. Pero kung papansinin mo, sila Hades, sila Benny, nandun sila sa may backside. Kaya nilang tear apart yung lineup dito na ginawa ng Bren Esports. Pero ang sagot ni Kribo doon, isang feathered airstrike. Ang sagot ni Flap doon, isang frontline na hindi matibag-tibag. Yun na nga ang nagiging dilema ngayon ng Aura PH kasi yung Brendano na pwestuhan lang talaga yung laban na to eh. Kasi kapag nangyari dito na hiwalayang suntukan, malulugi ang Bren eh. Yun yung ginagawa ng Aura eh. Pinipitas nila sa mga malalayo, yung mga little skirmishes. Pero kapag nakapagkuha ng magandang setup ng pwesto yung Bren, si Flap. Uy, pero malalim to ah. Malalim to, Flap. Malalim, Flap, pero medyo it is a bait. Bait to eh, bait to eh. natin. Inora-pair niya muna. It's a bait. And now, Bren, dahil doon sa situation na yon, hindi man nila nakuha yung Lord, ay nakakuha sila dito ng magandang control sa buong macro ng mapa. May nagtitipi dito, mahuli ata si Hades. Oh, no! Tagilid si Hades dito. Puncture out. Bad of execution, pero tatamaan siya dito ng kidlat. Oh my glove! Napakagandang teleport diversion from Bren Esports. Wala si Hades right now at mukhang libre itong Lord na to. Nabasa yung galaw ni Hades dito sa game. There's a fine line, ladies and gentlemen, in between winning or losing this game. This can go both ways. Tignan natin dito kung paano gagalaw ang Aura PH. Iko-contest ba nila to? Probably not. Hindi na nila ipipilit at magde-def na lang sila. Tatanggapin na lang nila na hindi para sa atin tong Lord na to. Doon tayo mag-def sa base. Pero yun yung nakukuha nung diversion play. Paano nakita si Hades doon, Butters? Ang layo nun, nakita ko sa minimap, biglang nag-TP si Pew doon eh. Probably may umikot doon, probably may nandun sa brush. Oo, tapos narinig nila. Nakita, and they went straight for the pick-off. I think alam din nila na... Feeling ko si Rusty. Oo, pero feeling ko alam nila na doon si Hades eh, magki-clear ng wave. Kaya doon nila inabangan. Oh no. I wish alam sana natin kung napakita yon. Pero tignan na lang natin dito kung paano mag-def aside ng Aura PH. Let's see, dahil basag na yung third tower. Here comes the Dragon once again. Ito na yung setup pa ni Creed. Pero nasa likod na naman si Doc Ribo. Nag-aabang siya ng Feather Airstrike. Patay na yung Lord dito. Mawala na rin yung Zaman Force. Creed now has the immortality. Nice vacuum in. Masisipa ngayon. Dito si Kiluwash. Let's see, torn apart memory. Papasok na naman. Here we go. Another beautiful Feather Airstrike. Pero una mawala si Pew. Carl Dizzy tumatakbo na rin. JP targeting Carl Dizzy. And Flap Dizzy is also alive. Aura PH still defending the tower. Pero napakasakit talaga. Baka DC Brothers to. Baka DC Nation to. Bren Esports still makakuha pa rin sila ng magandang kalamangan dito sa ating laro. Maganda ang pinapakita ng both teams natin dito. Ginagamit nila yung kanilang mga heroes sa, alam mo yun, hanggang sa limit na kaya nilang gamitin talaga. Kumbaga, hindi sila talaga dito nagkakaroon ng hesitation sa pag-team fight. Oo. Ang ganda ng laban na to. Ibang klase ng laban na to, Kuya Butters. They know their capabilities. Pero ano ba nangyari dun sa top lane? Nakita na... Oh no. Nakita naman natin talaga na may damage potential ng Aura PH. Kailangan pa respetuhin ng Bren talaga yon. Pero si Creed dito yung naging target. Oo nga, and I think that was not the best target to have. Lusty, he has the immortality. At mukhang eto na ata, may diversion pa nang galing kay Pew doon sa bandang gilid. And here comes the classic Bren Bravado, the stickers, the TPs. Pinamumukha lang nila sa Aura na mas deserve nilang spot ngayon para sa semifinals. Aura PH. 4 sa kanila ang natitirang buhay. Ito na ba ang pinaka-final hura ng Bren Esports? Last Purado, nandito ang Zaman Force sa loob. Ay nako! Minions lang daw ang inaatake. Pero may isang inaatake dito ng Bren. I think it's over. Yes, it is! Bren Esports! They will go to the semifinals and will represent the Philippines para dito sa hindi pa pala tapos! Hindi pa pala tapos! Hindi pa! Nag-announce ka agad eh! Nag-announce ka agad yung problema sa'yo! Yan na! Sige, announce ko na! Isa pa! Bren Esports will go to the semifinals and will represent the Philippines dito sa